Hi guys, ngayon naman pag-usapan natin ang tungkol sa isa sa hindi may iwasan na dapat matutunan ng isang nag-aaral sa art. Walang iba kundi ang salitang perspective. Mahalaga maintindihan natin ang mga basic ng perspective para kapag nagdo-drawing tayo sa on the spot, ay alam natin kung saan natin ipopwesto yung mga bagay-bagay, maintindihan natin na i-apply yung mga basic ng perspective. So, for example, madalas ay ginagamit to sa may mga shapes. Diba? Nung nakaraang vlog ay natutunan natin tungkol sa mga iba't ibang klase ng shapes. So, halimbawa itong square ay, ayan, paano mo ba ito drawing ito ng tama? Kapag nakaharap kang ganyan, it has 4 equal sides. Pero papaano kung igaganyan natin? Paano mo siya gagawin? Paano kung gusto nating i-drawing ito ng ganyan? Ano ang tawag dyan? Paano kung gusto nating gawing ganyan? Ano ang tawag dyan? So, ngayon ay didiscusin ko sa inyo tungkol sa tinatawag natin na basic ng perspective. Ang unang-una sa perspective ay dapat maintindihan natin na meron tayong tinatawag na horizon line or eye level. Ang tawag dyan. Okay? Pangalawa, dalawa lang ang tatandaan natin. Horizon line or eye level at pangalawa, vanishing point. Vanishing point, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, depende sa gusto natin. Pero para sa akin, ang ituturo ko lang sa inyo ay 1 hanggang 3 lang. 2, 3. So, na klase ng perspective. So, uunahin ko po yung tinatawag natin na may dalawa, di ba? 1-point perspective. So, ang i-cover natin ngayon ay ito pong 1-point perspective, 2-point perspective. Ito kasi yung pinakagamit na gamit. 2-point. Ito yung pinakagamit na gamit na perspective sa mga ginagawa natin minsan sa mga drawing natin. 3-point. Yan. Yan lang po ang cover natin ngayong pagkakataong ito. So, magkaroon tayo ng demo ko po sa inyo yung 1-point perspective. So, sabi natin kailangan natin ay mayroong horizon line. So, dito natin ilagay halimbawa lang. Horizon line. Baga, andito yung mata ng viewer, no? Dito yung eye level na tinatawag natin. So, nandyan yung mata. So, ngayon, kinakailangan, sabi natin, pag sinabi nating 1-point perspective ang i-apply natin, ay dapat iisa lang ang ating vanishing point na tinatawag. O, ilagay natin dyan. Tapos, ang viewer ay nakaharap, halimbawa, square or box, no? Andito lang siya. Sabi ko kanina, halimbawa, nakaharap yan sa inyo. 4 na sides lang yung nakikita natin o 4 na kanto yung nakikita natin. Pag in-applyan natin ito ng 1-point perspective, makikita natin, no, yung ibang side niya. Pero iisa yung tinutungo nila. For example, nakaharap po tayo sa cube na ito or box na ito. Ayan. Ang gagawin lang natin, dahil nandito ang vanishing point niya, i-connect lang natin siya sa mga kanto-kanto niya. Okay. Ayun.
Ayan. Okay? So, ibig sabihin, ang viewer nakaharap dito kasi equal pa lang yan. Equal yun. So, nakaharap siya, naka-frontal siya. Ganun. Pero, ang eye level ko ay nandito. So, ibig sabihin, nakikita ko yung top nito. Halimbawa, nandito yung cut ng box. Ayan. So, halimbawa, nandito din. Kukonect lang natin. Iisa ang kanyang tinutungo. O vanishing point. Ayan. Ayan. That is 1 point perspective. Okay? So ngayon, paano kung ililipat natin o lilipat yung viewer? Kanina ay nakaharap siyang ganyan o front. So paano kung lilipat siya at ganyan ang gusto niyang gawin o ganyan? Paano yung technique? That's what we have to apply 2-point perspective. So, 2-point perspective. So, again, horizon line. So, viewer, eye level siya. So, ngayon, maglalagay tayo, halimbawa man, ng dalawang vanishing point. Okay? So, yung box na tinitignan natin kanina ay instead na nakaharap na ganyan sa atin, igaganyan natin or igaganyan natin. So, yung kantong yon dito natin ilalagay. Halimbawa lang, ito yung kantong yan. So, itong dalawang point na to ay i-connect natin dito. Ayan. Pagkatapos, kunin natin yung size nitong box na to. Halimbawa, nandito yung dalawang kanto din niya. Ito, i-connect natin dito. At ito, i-connect natin dito. Ayan. Yan ang ibig sabihin ng 2-point perspective. Ayan. Magiging accurate kayo dyan pagka ginawa ninyo yan. Okay? So, halimbawa, magdodrawing tayo ng object na 2-point perspective. Alam niyo kung paano siya i-connect. No? So, ito, horizon line. Gawa lang kayo ng vanishing points ninyo, no, na nakatuldok doon sa gusto ninyong vanishing point. Pwedeng dyan, pwede dito. Depende sa inyo yan. Pwede rin dito. Kung dito naman, siyempre, doon nyo i-connect. Kung dito naman, ganun. So kahit paikutin pa yung kahit paikutin pa yung box, alam niyo kung paano siya gawin. No? Yeah. So meron naman yung tinatawag nating 3-point perspective. Na ibig sabihin nito,
Meron siyang tatlong vanishing points. Okay? So, gawa muna tayo dito ng horizon. Okay? At dalawang vanishing points. Ito ginagamit o ginagawa kapag yung tinatawag natin na bird's eye view. So, again, no? Gawin natin yung box. Ayan. Kukonect natin doon. Kukonect natin dito. Kukonect natin dito. Dito yung 2 point kanina, di ba? Ayan. Ayan. So, meron na tayo. Di ba, gagawin natin building ito. Nasa taas tayo. So, ito ngayon, ay gagawa tayo ng vanishing point dito. Kasi nga, yung eye level natin, nasa top tayo ng mga building. Halimbawa lang, ito yung baba. So, paano ngayon yan? Siyempre, ito, hindi sila po pwedeng parehas na sukat nito. No? So, ang gagawin dito ay i-connect ito dito sa baba. So, ang mangyayari, kung halimbawa ito yung building, no? Ito, nakakonect dito. Okay? Ito, nakakonect dito. Itong cut na to, ito nakakonect dito. Ito nakakonect dito. Ito naman, itong third vanishing point natin, i-connect natin dito. So, ngayon, ayan, nandyan siya. Halimbawa, dito lang yung building natin. Ayun. So, halimbawa, may mga building pang kasama dyan po, pwede na tayo maglagay dyan. So, yun. So, po pwede yan. Sama-sama na yan dyan. So, that is 3-point perspective. Pag sinabi natin 3-point perspective, tatlo ang vanishing point niya. Okay? So, pag nakakakita tayo ng mga box, halimbawa, ang shape ng nakikita natin ay box. So, yan din magtuturo sa atin proper perspective ng ating mga tinitignan na mga still life or any object that we are going to draw na magiging proper siya. Okay, so that's it for now. God bless you all. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagtangkilik sa ating vlog.